Good morning! Ngayon ay araw ng Martes, ika-21 sa buwan ng Hulyo 2015. Ito ang DZPR 24/7 sa inyong talapitan. At narito ang maiinit na balita sa mga oras na ito. Panibagong kaso ng food poisoning na itala sa Iloilo. Administrasyong Aquino, pinakamalaki ang ginastos para sa AFP Modernization Program. Liberia, Ebola-free ayon sa World Health Organization. Panibagong kaso na naman ng food poisoning ang naitala sa lalawigan ng Iloilo. 6 na mag-aaral mula sa Ongkatu Elementary School sa bayan ng Pabia ang isinugod kaninang tanghali sa Western Visayas Medical Center matapos makaramdam ng pananakit ng tiyan, pangihilo at pagsusuka. Ang mga ito ay nasa 11, 12 at 16 na taong gulang. Ayon sa mga ito, kumain lang naman sila ng chocolate candy na kanilang binili sa kanilang kaklase at pagkatapos doon na nakaramdam ng pananakit ng tiyan. 2 sa 6 na mag-aaral ay nananatili pa sa ngayon sa emergency room ng ospital at patuloy na inoobserbahan habang outpatient na ang 4. Inaalam naman sa ngayon kung saan nabili ang ibinentang candy sa mga biktima. Ako si Nadine Marquez, nag-uulat. Administrasyong Aquino, pinakamalaki ang ginastos para sa AFP Modernization. Matagal ng proyekto ang AFP Modernization Program. Nagsimula ito noong 1995 sa ilalim ng administrasyon ng dating Pangulong Fidel V. Ramos nang isabatas ang Republic Act 7898 o ang AFP Modernization Law. 71 proyekto ang nakumpleto ng AFP noon na ang karamihan ay nakasentro sa pagpapanatili ng seguridad sa loob ng bansa. Mas nabigyang pansin ang AFP Modernization Program sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Subalit, sa kabila nito, nananatili pa rin mahina ang kakayahang pangdepensa ng bansa sa mga panlabas na banta o external threats, lalo na at mapalala ang tensyon ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Ako po si Ariel Salakop, nag-uulat para sa Informasyon. Idineklara ng World Health Organization na Ebola-free na ang Liberia 42 araw matapos mailibing ang huling kumpirmadong biktima ng virus noong March 28. Mula Marso ng nakaraang taon ay 3,000 ang naitalang kumpirmadong kaso ng nasabing virus habang higit 4,700 naman ang bilang ng mga namatay. Sa kasagsagan ng epidemya noong Agosto hanggang Setyembre ng nakaraang taon, ay 3 hanggang 400 bagong kaso ng Ebola ang dumaragdag sa report linggo-linggo. Patuloy din ang paggamot ng mga doktor at nurse sa kabila ng kakulangan sa supply ng personal protective equipment at hindi sapat na training sa paggamit nito. Sa kabuuan ay 375 health workers ang nahawaan at 189 dito ang nasawi. Sa kabila naman ang pagtaas ng bilang ng infected patients ay patuloy ang pagdagsa ng international assistance na nakakatulong sa pagbaba ng kaso ng virus. Patuloy din ang patinding pagbabantay ng health officials sa magiging bagong kaso ng sakit. Sa kasalukuyan ay nananatiling alerto ang gobyerno ng Liberia na may sapat na karanasan, kapasidad at suporta mula sa iba't ibang international partners upang labanan ng Ebola. Ako, si Rian Holanda, nag-uulat. Nagrereklamo na ang ilang mga negosyante sa Boracay dahil sa nangyaring mahabang brownout sa isla na umabot ng halos 10 oras. Dagdag na gasto umano ito para sa mga resort at hotel owners dahil kailangan pa nilang gumamit ng generator set. Nauna dito, sinabi ni Engineer Joel Martinez ng Aklan Electric Cooperative na 12 oras sana ang power interruption na nagsimula kaninang dakong alas 5 ng madaling araw, ngunit agad na ibalik ang power supply alas 2 ng hapon. Bukod sa Boracay, apektado rin ng brownout ang iba pang bahagi ng Malay at Buranga, gayon din ang ilang barangay sa Nabas. Ako po si Didi Pineda, nag-uulat. Commander ng SAF 44 nagretiro na sa PNP. Formal nang nagretiro kahapon si dating Philippine National Police PNP Special Action Force Commander Director Getulio Na Peñas ang namuno sa Oplan Exodus kung saan namatay ang 44 SAF Commandos sa Mamasapan ng Maguindanao noong Enero 25, 2015.
team. Sina Peñas, lista ng bagong hinirang na si PNP Director General Ricardo Marquez sa Philippine Military Academy o PMA, Sandigan Class 1982, ay nagretiro sa serbisyo kasabayan na ika-56 na taon niyang kaarawan kahapon ang mandatory age retirement sa PNP. Gayunpaman, namemeligro ang mga benepisyo ni Peñas bunga ng pagkamatay ng SAF 44 sa Maguindanao, kaugnay na rin ang sinagawang investigasyon ng Ombudsman sa kaso. Manatiling nakatutok sa iba pang mga balita, Abby Santa Ines, nag-uulat. Sa July 30, maririnig ninyo sa inyong mga radyo ang tunog o ingay. Hudyat po yan ang pagsisimula ng Metro-wide shake drill laban sa banta ng 7.2 magnitude earthquake. Kung sakaling gumalaw ang West Valley Fault, posibleng magkaroon ng intensity 8 na pagguga ng lupa. Mag-log on din sa www.bepreparedmetromanila.com para sa impormasyong kinala para sa shake drill. Magtulungan tayo, patnubayan tayo ng Panginoon. Umakyat ng 5 piso hanggang 10 piso per kilo ang presyo ng kalamansi, sitaw, kamatis, pechay at carrots. Malaki naman ang tinaas ng halaga ng talong na mula 20 pesos per kilo ngayon ay 45 pesos na. Ang okra na dati ay 40 pesos per kilo ngayon ay 85 pesos na. Ang presyo naman ng ampalaya na dati ay 30 pesos per kilo ngayon ay 50 pesos na. Tumaas naman ang halaga ng siling panigang ng 50 pesos na dati ay nagkakahalaga lamang ng 10 pesos kada kilo. Ang upo na dating 8 pesos kada isang piraso, ngayon ay nagkakahalaga na ng 12 pesos per piece. Nagtaas din ang halaga ng spinach na dating 30 pesos per kilo, ngayon ay nagkakahalaga na ng 60 pesos. Tumaas din ang presyo ng mga isda gaya ng bangus na dating 120 pesos, ngayon ay 130 pesos per kilo na. Tumaas din ng 10 pesos ang halaga ng tilapia na dati ay 50 pesos per kilo, ngayon ay 60 pesos na. Ayon kay Aling V na mahigit ng 20 years siyang nagtitinda ng isda at inaasahan niyang tataas pa ang presyo ng mga ito lalo na kapag nananalasa ang bagyo. Una nang ipinayo ni Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala na huwag tangkilikin ang mga bilihin na masyadong mataas ang presyo. Samantalang hindi naman nagkaroon ng price increase sa mga presyo ng karne na 170 pesos per kilo, laman ng baboy na 250 pesos per kilo, pata ng baboy na nagkakahalaga pa rin ng 150 pesos kada kilo. Nananatiling 135 pesos naman ang presyo ng manok. Hindi naman gumalaw ang presyo ng bawang na 70 pesos per kilo at sibuyas na nagkakahalaga ng 40 pesos kada kilo. Umaasa naman ang ilang mamimili na huwag nang tumaas pa ang presyo ng mga bilihin dahil sa hirap ng buhay ngayon. Ako po si Abigail Macalanda para sa Impor Action. Marcos Highway pansamantalang isinara. Isinara pansamantala sa trapiko ang Marcos Highway dakong alas 7 ng umaga nitong linggo. Ayon sa Tuba Police, dahil sa malaking landslide sa barangay Poypoy, Taloy Sur, sa Benguet kaya isinira ang kalsada. Inabisuhan ng mga motoristang aakyat sa Baguio City na gamitin na lang muna ang Nagilan Road, partikular para sa mga truck at bus. Bukas din sa trapiko ang Cannon Road. Kahapon ay bahagya ng umaraw at tumigil na ang paglakas ng ulan sa lungsod ng Baguio. Ako si Emma Lopez, balik sa iyo, Ruby. Top-rank Promotions Manager Bob Addo, sinabing unprofessional at immature si Pacquiao. Sinabi ito kahapon sa interview ni Bob Arum matapos na hindi umano makinig si pound-for-pound boxing champion Manny Pacquiao na pumunta sa Amerika upang mapatingin na natamong shoulder injury matapos ang laban kay Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Arum, unprofessional ang naging pagtanggi ni Pacquiao sa promoter,
Ngunit ayon kay Pacquiao ay nagsisimula na rin siya sa therapy at medication upang mapagaling ang natamong injury. Sinabi niya na lubos lamang ang pag-aalala ni Arum sa kanyang kalagayan at itinuturing na rin niyang ama ito. Althea Rebua para sa Sports Balita. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan. Ito ang DZPR 24/7. Ako si Ruby T, nag-uulat.